stone. So these are possibilities given maybe their political history, their past alliances, their present alliances, and their potentially future alliances. Ito po yung ating tropa ng mga holdover senators. Ito yung mga mukhang pasok so far with what? 70+% relative to vote in. So ito yung mga malamang napapasok. Ang tanong kasi, ano magiging political alignment sa Senado? Pero this is in the context, let's put it in the context of impeachment. Kasi it's the elephant in the room. Impeachment is going to come whether... Imagine, itong midterm election na to, ang suma lang ho talagang kumbaga iikot lang ito kung sino mag-i-impeach at sino mag-a-acquit dito kay VP Sara dyan sa kinahaharap niyang impeachment dyan sa Senado. No? Kumbaga, tama naman na talagang yaong mga bagong halal at yung mga maiiwan na Senado, dapat magtulong-tulong para mapaganda ang ating bansa. Makapagbalangkas ng mga makakabuluhang batas. Pero dito sa isa na to, ang ika nga yung pinakaunang issue na dapat resolbahin ang impeachment nitong si VP Sara. Kaya dapat di ngayon pa lang ho mga kababayan, magkaalaman na kung anong magiging standing nitong si VP Sara dyan sa gaganapin na impeachment na yan, impeachment trial sa June. Tama, June, di ba? June ba o July? Alam ko June, no? Pero malapit na lang ho yan. Kung kailan man yan, sigurado makikita ho natin dyan itong si Congressman Rodante Marcoleta na nakasuot ng yung kulay purple na toga. At pagpasok nila, yun ang una nilang gagawin, di ba? Pag-resume ng Junto nga So dito natin ilalagay inyong pananaw na malamang will be for conviction because this is under the administration. Dito yung mga against conviction. Against conviction. This is the middle ground. Parang kung hindi tayo sigurado kung saan, maaaring dito ilagay, o maaaring magbagong isip, o maaaring namamangka sa dalawang ilog. Na hindi naman... Diyan si Amy dyan. Sir Ed, yung mga namamangka sa dalawang ilog, alam na alam ko yan Yan, si Amy dyan. Diyan siya gi-swing. Kakaiwa sa politika. Who do we want to start with? Yung mga holdovers o yung mga... Simulan natin sa holdover senators. Sige. Okay, ako muna. Siyempre si Senate President Chis Escudero. Palagay ko sa admin. Tama? Kukonvict niya yan. Gusto maging ano niya, president yan Yes, tama. Antay. Dahil Sara Duterte, tama po ba? Hindi, at saka may shared sila yung sa tatay niya na na-impeach. Okay. Si What Alan, about Cayetanos? sa anti-admin. Anti-admin. Okay. Sir, ako gumagawa. Tatlo lang kailangan para... Kumbaga, ano lang yan, base ho yan sa mga previous action nila, dun sa mga nagdaang mga pronouncement nila, sa tayo nila sa mga issue sa administrasyon ni Marcos Jr. Kaya, pero hindi pa ho ano yan, kumbaga ano pa lang yan, yan pa lang ang pananaw ng nitong si Prof. Malutiki at ng mga host dyan sa ano na yan, dyan sa palabas ng news. Walo. Nagdagdag dun sa anin na papasok na mukhang pro... Kaya nga, ang lalabas dyan, baka hindi matuloy ang impeachment na yan. Ikaw na to. Sige. Dalawain ko na kasi to. Ayaw na ito. Diyan pa lang sa bilangan, parang alam na nitong si Sir Edingaw na anak ko, yari tayo, hindi ma-i-impeach si VP Sara. Yung hindi promising ang numero ng mga aso nitong si Marcos Jr. Ngayon, kung hindi ma-i-impeach itong si VP Sara, tuloy-tuloy na ho yan. Ika nga, domino effect na yan. O sino bang napipisil na papalit kay Marcos Jr. sa 2028 presidential election? Ano na ho yan? Bandwagon effect. Domino effect na ho yan. Kung hindi mai-impeach si VP Sara, makakatakbo siya. Kayong mga nagkukups kayo dyan, ayusin yung mga buhay nyo. At yung mga nagkups na kay VP Sara, ayusin nyo na rin yung mga desisyon nyo sa buhay. Dahil pagka hindi na i-pay si VP Sara, ito sigurado natin, magiging presidente yan sa 2028. At yang si Atty. Vic Rodriguez ay magiging senator sa 2028. At karamihan ng mga Duterte candidate ngayong 2025. Sana sumubok pa rin ho sila dahil ang kasama na ho nilang mga ngampanya noon, walang iba kundi itong si Vice President Sara Duterte. Seatmates to Saan natin nilalagay yan? Doon. Sa antay yan. Antay pa rin. Yes. Okay. Dahil ba natanggal si Senate President Mig Zubiri sa panahon na... Katropa ni Mig ang Yes, tama. Ito,
At saka si ano yan, ano yan? Magalit na, sir. Villanueva. Ay, teka. Si Villanueva parang magsuswing for me eh. Hindi. Parang nga magsuswing para sa akin yan si Gatchalian. Kasi si Gatchalian, kapatid niya, DSWD Secretary. Malamang dun siya sa swing. Wala siya dyan sa antay. Hindi ko pa siya Ako sa masyadong, yes. Oh. Parang yung, itong si Gatchalian, feeling ko pwede akong mali. Dapat siya yung nandoon sa swing. No, dapat nandito siya sa swing tapos si Joel Villanueva dito sa antay. Feeling ko, ganun yung yung ano ba? Sa tingin niyo ba anong kapatid nito na gabinete ni Marcos Jr. Saan natin siya Why don't ilalagay? we put him muna dito? Dito Oh, muna. sige. Para lang meron Go ahead, tayong sir. flexibility. Go Saan ahead, si sir. Joel? Ito? Yes. Lagyan natin sa swing. At least may flexibility lang tayo na pwedeng pumani dito. Si Joel sa antay yan. Antay ho yan. Feeling ko lang pwede akong mali. Si Joel Villanueva antay tapos yan si Gwing Gatchalian, siya dapat dyan sa swing. Pwede pumani dito. Yes. Ito, Controversy dito. Dito clear. yan. Yes, Kasi clear may yan. sagutan tong dalawang tong diba? VP Sara at Senator Si Lisa. Loren swing. Traditionally, always in the swing. Meaning, ano ibig mo sabihin dyan, Ma'am Malu? Ay, bahala na Namamangka. kayong Oh, ito yan, malinaw ay, to. talaga doon. Malinaw ang Senator Robin Padilla na makasara. Tama ba? Yes. Ito, Oh, paano yan? dito. Clear. Sa admin. Yan, Oo. clear yan. Admin. Sa admin yan. Bakit? Kasi nanalo siya under the admin, tapos, ano yan, para na silang pinagsasabong For the VP. 2028. Oo. At saka, kung may papasok na kapatid, gusto, sa tingin ko, sila yung magkapatid na gusto magkahiwalay. Magkahiwalay. Correct. Villiers. Yaan doon, Doon, syempre. of course. Syempre naman. After the Si political Migs, ad. dyan, sa anti-admin. Uy, nakakailan na tayo dito. Oo nga. Dito na. Oh, isa na. Isa Diba? na. Oh, dito na tayo. Possible winners. Go ahead, sir. Si Migs, pabor ako dito sa Migs. Dito sa mga nandito, si Win Gatchalian talaga, hindi tayo mali itong sa anti-admin tong si Win. Ano nga yan, dapat dito siya sa admin siya. Dito siya sa mga kasama ni Risa, itong si Win Gatchalian. Tapos ito si Villanueva dapat dito. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na ho yung nandito kasama itong si Joel Villanueva. Tuloy. So yan. Take it away. Si Bongo ba? Tapos ko pa to, Oo, hindi na. hindi na yan Syempre, lagay mo na yan. kaduda-duda. Oh, may walo ka Wala na. tanong dyan. Oo. Yan. Si Bato. Si Bato. Ilagay ko na yung Obvious na muna. Sure ball kung Si saan. Marcoleta. Si Marcoleta to. Aimee. Tsaka si Aimee. Si Aimee. Si Camille. Si Ano Camille. ko? Hindi na kumasya. Yan. Teka muna, ilan na yan? 1, 3, 6, 9, 12 na. 12 na. Si Kiko baka magsuswing din muna yan. Oo, Sila Yeah, si si Kiko Kiko. nasa swing. Yes. Si Ganon Kiko din ba sa si swing. Bam? Ang nakita ninyo? Hindi, si sa Kiko, si Kiko sa admin na yan. Tapos si Bam, dahil in-endorse siya ng INC, baka nandito siya sa Tingin ko si swing. Bam dahil na-endorse ng iglesia, baka nandyan. Saan sa dito? Dito. Talaga? Saan tayo eh? Oo. That's going to be a surprise, ha? Yes. O ilagay na natin kung ang consensus is swing. Ilagay natin kung ako lang ang No. babasa dyan. Sa swing siya. Kumbaga, let's be realistic. Dilawan yan. At nakikita ng mga dilawan na itong si VP Sara, siya yung magiging, yun, napipisil lang ating mga kababayan na maging presidente. Again mas mauusay sa atin yung mga nandyan sa ano na yan, dyan nasa, ito si Proc Malu yan, sila Sir Edlinga. Kumbaga, sumisingit lang ako kasi dinawan ako kasama. Singit-singit lang naman tayo dito. Wala namang problema sumingit eh. Pero hindi naman kayo sumingit dyan sa comment section. You're saying it's a surprise. Yan, dito. Ilagay mo na yung mga Yes. alyansa Yan. sa admin kasi Alyansa. syempre may utang na loob. Pero si Pia sa akin, Si baka Pia, mag-aantay. Mag-aantay. Dito? Agree rin ako doon. Si dati Hindi, ako si Pia, dito muna ako sa bagay kapatid niya tong si Senator Kasi etong mga Cayetano, actually, napa-actually ako tuloy. Actually, hindi naman nila talaga kailangan ng endorsement nitong si Marcos Jr. Di nga natin malaman kay Pia bakit kailangan niya pang sumali sa alyansa. Kaya naman hong manalo ng mga Cayetano na sila lang. Kaya ho nila. Hindi ho nila kailangan yung backing ng kung sino man. Mananalo yang si Pia Cayetano. Kahit wala siya sa alyansa. Di ko natin malamang bakit si Senator Alan, di ba, nag-independent siya. 10K nga lang pinangako niya para. Pero mas realistic yung pangako nitong si Kong Dante, yung 2,000 na, below 2,000 na electric bill, libre ka na. Wala ka nang babayaran. Mas realistic ko yun sa 10,000. Senate President Soto ay sa admin?
Swing. Sa swing. Sa swing. Hindi, sa admin, sa ano yan? Sa admin na yan. Para sa akin, sa admin na yan. Kasi may utang na loob yan eh. Kinarga sila. Sa bagay, mananalo Kasi din yan, naman siya kahit wala kung maging sa Senate President, through the help of the Vice President. Okay. Ping. What about Ping? Si Ping, Swing? kasi sinasabi niya, alam mo, huwag na tayong mag-impeachment. Ayusin natin ang problema natin. Nakakakuha yan ng panahon sa oras natin. swing. Swing or... Hindi, pero yan naman at si Soto, usually Yes, magkasama. bloke yan. O ilagay na Bloke. natin sa swing. Right, sir. Swing. Sino yung Oh, Lito Lito Lapid. Lapid, admin. Admin. Yes. Yes. So, ang klaro natin dito as far you two are concerned, 5 ang nasa admin. Ang malinaw ho dito, 5 ang nasa admin. Kaya sinasabi ko na ho sa inyo, pagkatapos ng eleksyon na to, doon na ho talaga magbabago ang ika-nga dynamics ng politika sa bansa. Kasi after ng midterm election, preparation na ho yan. Di ba, pagkatapos ng 2022 election, by 2023, tinatrabaho na ho nila itong si VP Sara. So 2025, by 2026, preparation na ho. Lahat ho yan, preparation na para sa 2028 presidential election. Maging itong si VP Sara, alam ko 2026, magbibigay na siya ng kanyang ang tawag dito, yung kanyang desisyon kung tatakbo siya ng pagka-presidente sa 2028. Pero okay naman itong ginawang listahan, hindi lang tayo pabor dito kay Win Gatchalian. Dapat nandito siya sa admin at itong si Senator Joel dito siya sa anti-admin. Hindi naman literal na anti-admin, hindi naman sila nagsusumigaw na anti-admin, pero base sa mga nakita nating galaw dito kay Joel Villanueva, pwedeng mali ako. Mas mahuhusay-husatin itong sila Prof. Malutikia. Pero doon sa mga ilinagay nila dito, naniniwala tayo na malabo pa sa sabaw ng pusit yung gustong mangyari ni Tambalus. Kumbaga, ang mangyayari dito sa impeachment na to, pagmumukahing tanga lang ho, etong si Jinky Luistro, Joel Chua, etong si Rog Gutierrez, ang ho diyan si Congressman Rodante Marcoleta, ika nga siya ho ang tatayong senator judges. Siya ang, kumbaga talagang, sige, magtatanong-tanong yan. Tingnan natin kung saan pupulutin. Yung mga iniwan niyang congressman, ngayon ho, senador na siya. Yan, nga talagang, iba ho yan pagka ikaw senador, hindi ho yan kagaya ng congressman. Pagka kayo congressman, kilala kayo bilang, kung kayo walang paninindigan at prinsipyo, malamang sa malamang, aso lang ho kayo nitong si Tambaloslos. Imagine, yung ibang mga congressman dyan nakahakot ng 200,000 votes, 300,000 votes, 400,000 votes. Yung iba dyan meron pang million votes. Isipin nyo ho, ang nagko-command sa kanila, mahigit 100,000 votes lang ho nakuha. Wala pa siyang kalaban. Alam nyo kung sino? Si Martin Romualdez. Yun ang nakakabuisit dito. Ginuluho ni Martin Romualdez ang Pilipinas sa hindi natin binabaliwala yung mahigit 100,000 boto. Pilipino pa rin yung mga yon. Pero kung ang pinag-uusapan dito demokrasya at ang masusunod ang karamihan, hindi ho yun ang karamihan, anak ng toko, hindi ho yun karamihan. Yung mga rinirepresentan itong si Tambaloslos na Tagalite, hindi ho yun ang majority, nga. Pero yung ganong kaliit na boto dahil naidikit sa kanyang pangalan ang titulong representante, congressman, kaya niya hong guluhin ang sambayan ng Pilipino. Rekta ho tayo dito kay Binibining Maharlika at dito kay tawag dito, ang pangalan to, itong si Attorney Glenn Chong. At tayo naman aalis na habang nagsasalita itong si Ma'am Maharlika at itong si Atty. Glenn Chong. Mga kababayan, hindi ko expected yung number 2 dyan sa tali. So 6 sa alyansa, declare mga kababayan, 6 sa alyansa, plus 2 sa dilaw na may nilaglag. Nilaglag yung iba, yung 5 ni Lisa Marcos. Tapos pinatlo kay PRRD plus kay Amy. Di tama yung sabi ko. Wala naman po ako buta. Present natin ito. Present na natin sa kanila, Atty. Glenn Chong. Ito yung pinaka-latest ngayon sa NAMFREL, Yan yung total number of votes. Kung napapansin ninyo, ayan yung 12 nila. Ayan. So, si Senator Bongo. So, we're talking about
tatlo na kandidato ni Pangulong Duterte, syempre Yes. si Bongo, De La Rosa, and At si Marcoleta. Rodolfo Marcoleta. Yes, tatlo. Let's say, sasabihin ng mga kababayan natin, ano sinasabi nyo na 8 ang mapapanalo ng alyansa ng mga bangan? Di ba? Sino yung mga yon? Okay, ito yung sinasabi mo, Atty. Glenn. Cayetano, Soto, Lacson, Tulfo, and syempre itong si Lapid, right? Itong si Villar, galing dito sa kanila. And also, itong si Pangilinan at saka si Aquino. Alam naman natin yan na pulawan niya mga yan. Wala nang dilawan eh. It's pulawan, right? So I think, tumama ka talaga, brother, dun sa sinabi mo. Tumama ka talaga na yeah. Okay, go ahead. Sabi ko sa inyo mga kababayan, 8-3-1 ang resulta ng halalan. And exactly 6 plus 2 is 8, 3 and 1. Oh. And sabi nga ni Ate Claire kahapon, nakinig ako sa kanyang vlog, hindi naman kami nagkulang ng pagpaalala sa inyo na itong halalan na to is a drama. It's a sarsuela lang to. We go through the process. Lahat ng tao dyan sa baba, nagpipila dun sa may paaralan. I was there. Pumunta ako ng 2 schools kahapon. Nag-ikot ako dito sa lugar kung nasaan ako. And ang mga tao, ang mga kababayan natin, tayo na pinagpawisan sa init ng panahon. Yun nga, yung makina ni George Garcia nag-heat stroke. Imagine, kabag nag-heat stroke. Ate Claire, siyang nagsabi niyan ha. Siyang nagsabi mga kababayan, in English ko lang. Sabi niya, pumalya dahil mainit ang panahon. Hindi anong ibig sabihin doon, heat stroke. Heat stroke, Nag-heat stroke ang makina ni George Garcia. Buti sana siya na lang na heat stroke para ang problema ng Pilipinas. Correct. Isama mo na yung dalawa, mag-asawa. But anyway, night stroke, sana hindi na nga lang mga makina. So brother, kanina napag-usapan ko dito sa vlog na ito, sa vlog ko kanina, na nagpakita ng strong votes ang PDP laban o yung mga Duterte supporters dito sa case ng pagpapakita ng boto, di ba? Ito, babalik lang po natin muli. Ito, mapapansin ninyo, 26 million ang nakuha ni Senator Bongo. Kay De La Rosa, 20 million. Kay Marcoleta is like, medyo mababa. Actually, ito 14,900 million. So, ang ano ko dyan, ang analysis ko dyan, brother, is, hindi ba na kapag, kapag ganyan ka-strong votes, or ibig sabihin, karaming boto, kalakas ang ipinakita, since na ang Pangulong Duterte na nawagan talaga na Duterte 10 block voting, hindi ba dapat magre-reflect yung votes dito sa 7 candidates, right? Tapos, sabi ko nga, grabe ang pag-drop ng boto pagdating dun sa 7. Your explanation on that? Ate Claire, I know na itong boto na to, at least dito sa probinsya ng Cebu, nanalo si Pambay 4. Ang kandidato ni President Duterte. Natalo si Garcia. So, this is the way I answer your question. Okay. Si Pambay 4 is identified as Duterte candidate. In fact, pumunta dito si Inday Sara. And then si Gwen Garcia is well identified with Marcos kasi yung anak niya, ang son-in-law, congressman at kaalyado nga ni Marcos, and secretary ni anak ni Gwen Garcia. So very well identified. Alam ko naman na walang kakayahan si Pam na magbayad ng mga botante. Alam ko yan. Na walang kakayahan si Pam na magbayad sa mga botante dito sa Cebu. And that's more than 1 million voters. Almost 2 million. And ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan, ibuhos natin ang boto. And I believe the people heard that exhortation natin na ibuhos natin ang boto sa mga kandidato ni President Duterte para kumadaya man, at least hindi malaglag ng lubusan. Pero ito, nilubos talaga nila yung daya nila. Now, in the case of Pambay 4, lumamang siya ng 300,000 votes over Gwen Garcia. Actually, kanina, nag-usap kami, sinabi ko sa kanya, pre-claim ka na ba? Hindi pa raw. Sabi ko, hindi. Mag-ano ka na, ipilit mo na dyan na iproklama ka na
Kasi Yeah. baka mahaba pa, baka magic pa yung kalaban. Sabi ko yan ang nangyari sa akin yung 2010. Na magic laban at the last minute. So kung ako sa'yo, igigiit mo na dyan. So sabi ko sa kanya, Gob, sabihin mo na si Glenn Chong nagsabi sa'yo, oy, sabi ni Glenn Chong dyan, iproklaman nyo na raw ako. Mga about 5 or 10 minutes later, naproklama na siya. And I'm very happy po. Congratulations to Pam. I'm very happy for her. At least yung pagkapanalo ni Pam did justice to Doc Wen. Di ba? Si Doc Wen, yeah. Yes. Yes, tama. So, Burden. Rowena Burden. Rowena Burden, Dr. yeah. Burden. Wayne She Burden, died yeah, naalala. in December 15 yata yun, 2023. 23, After yeah. she was released from her arrest. And hindi ko makalimutan si Dr. Rowena Wen. Because ako nito ng pagkampanya dito sa Cebu province nung kandidato ako noong 2019. So, this is how I see it. It's a protest vote of the people doon sa treatment ni Marcos kay President Duterte. So, ramdam nila yan. Kasi nga, Ate Claire, mga kababayan, kahit yung nanay ko, she doesn't care about politics. Then nung nakita niya yung ginawa nila kay President Duterte, nakita nila yung ginawa niya kay President Duterte, nagalit actually yung nanay ko. Ang sabi ng nanay ko, hindi nyo ba yung kukulitahin si Marcos? She kept on asking me that question. Hindi nyo ba kukulitahin niya yung Marcos na yan? Sabi ko, all of a sudden, iba na yung, bakit naging radical ka na? Because naawa siya doon kay Dong, naawa siya doon sa ginawa kay President Duterte. Well, si President Duterte is about the age of my dad. So, my mother had that empathy sa kanya. So, kaya naging radical na rin yung nanay ko. I think that goes for everybody. Meron ito yung protest vote talaga ng tao. Kaso nga lang, may daya. May daya talaga si George Garcia dyan. So, big time. So, kaya nga, sa tingin nyo ba mga kababayan, may crystal ball ako na malalaman ko na 8-3-1 ang resulta days before the elections? Malalaman ko ba yan? Maliban na lang kung may nagsabi sa akin. Maliban na lang kung program na talaga yan. O, di ba? Wala naman po crystal ball at hindi naman po ako tulad ni Madam Auring na manguhula. Hindi naman po ako nakilala bisa manguhula. Nakukuhaan ko lang dahil may nagsasabi sa akin na yan ang resulta. O, tandaan nyo yung sinabi ko, yung kandidato na nag-withdraw, kandidato pagka-senador, nag-withdraw dahil may set winner na pala sila eh. Yun yung set winner ngayon. Sabi ko, 8-3-1, nagkatotoo. So, kasi Ate Claire, answer your question. If the people were protesting like what happened here clearly in Cebu City, it is the same sentiment all across the country. So I would have expected na sisipa ng husto yung mga kandidato, yung Duterte 10 na mga kandidato ni President Duterte. I would have expected Jimmy Bondoc to win, Vic Rodriguez, my friend, to win. Yeah. Hindi naman nagkulang sa pangampanya sila. I would have expected them to win because it's the same bandwagon effect. It's the same compelling force all across the country na nag-compel sa tao na iboto natin itong mga kandidato na ito. Kasi ito ang kandidato ni President Duterte and we sympathize with him. It's a protest vote. Kaso nga na yung daya ni George Garcia. So kaya 3 lang ang lumusot. Nalaglag yung 7. Yeah, which is siyempre talagang sabi ko nga kanina, tama ba yung aking analysis dito, Attorney Glenn, na sa laban, sa election, pag natalo ka, kailangan tanggapin mo natalo ka. Pero sa case nito, sabi ko nga, hindi ba dapat yung number of votes ay magkadikit man lang? Let's say, for example, yung number 12, 10 million or 11 million yung votes. Yung mga susunod dating kandidato, 11 million 1, 11 million 2, 3, 4, yun na yung magkakadikit lang, hindi yung 11 million, yung isa nandun sa dulo. Like 6 million na yung binoto nila. Right? So yun yung point ko, na napakalayo. Ate Claire, may algorithm na kasi sila eh. Oo.
Kaya ang algorithm, tinatapon kung saan yung pwesto nila. Sabi ko nga, set winner na. Alam na ng makina kung saan ka ilalagay. Number 10 ka, number 20 ka, number 25 ka. So, yung boto mo, nakaprogram na doon. Yeah. So, Example, ito mga kababayan. This happened to me in 2019. Ulitin ko to, nasabi ko na to dati, pero ulitin ko to sa inyo. Biro mo, sa munisipyo ng dito sa Camarines Sur, may munisipyo dyan na kung ano ang numero ng clustered precinct, yun ang boto ko. Yeah. I remember that. Clustered precinct number 31. 31 ang boto ko. Sa kabilang dako, clustered precinct number 32. 32 ang boto ko. Clustered precinct number 33 sa kabilang barangay, 32 din ang boto ko. Tapos ito pa, kung ano yung clustered, meron din ganito. Magkasunod na clustered precinct, magkasunod din ang boto ko. Example, dito sa Rizal, clustered precinct number 14, 15, 16. Ang boto ko ay 51, 52, and 53. Marami tatlo. Magkasunod na presinto, magkahiwalay na lugar, magkasunod na presinto ang numbering, pero ang boto ko ay magkasunod. Precinct number 30, 31, and 32, ang boto ko ay 36, 37, and 38. Oh. So marami yan actually na nakita ko anong kinumpronta ko ang COMELEC, ang sabi ni James Jimenez, wow, that's funny. Oh, yun lang talaga ang ano niya, ang reaction niya. Wow, that's funny. So, declare ang sagot ko dyan. Grabe. It's an algorithm that determines ilan ang boto mo according to saan ang pwesto mo sa final ranking. Oo. So, hindi ka ba na surprise na biglang, sabi ko nga, Attorney Glenn, tama ba na yung bumoboto kay Senator Bongo, kay Senator Bato, kay Congressman, Senator na now, si Marcoleta, hindi naman yung boboto na number 1 Bongo, De La Rosa, Marcoleta. Then, lalagay niya sa number 3 niya, o number 4 niya, si Bam Aquino, at saka si Pangilinan, right? Di ba? Hindi naman ganun eh. Na Bongo ka, tapos bigla kang magsasalpak ng dilawan or palawan. Diretsahin dyan. Hindi, botante ang naglagay sa pangalan nila doon sa balota o nag-shade. Si Lisa Marcos kasi ang nagbilang ng boto. Si Lisa Marcos ang nagbilang ng boto, si George Garcia ang enabler. Yeah. So kaya hindi ka na surprise na biglang all of a sudden nandan sa number top 5 I think si Kiko at saka si Bam. Hindi ka ba nagulat doon? Binilang ko lang. Anim na alyan. 2 dilaw. Alam naman natin yung dilaw nakipag-alyansa na kay Lisa Marcos. Nga si Lisa nga magbibilang ng boto as enabled by the COMELEC of George Garcia. So, 8. Tapos binilang ko kay President Duterte, 3. Atos nandun si Amy Marcos sa number 12. Kulilat. Sabi ko, na. Yun na nga. 8-3-1. Yeah. Well, maraming mga reports, 'di ba? 'Yun nga, yung na heat stroke yung mga makina, 'di ba? Yung hindi lumabas yung tamang binoto nila dun sa voters receipt, 'di ba? Go ahead. Pinapos ko talaga the whole yung live mo kahapon. Tinapos ko talaga 'yon. And there were many reports di ba? Na hindi nagtutupad yung balota at yung voter receipt. Ano nga ba ito yung paliwanag ni George Garcia doon? Yung nakalimutan lang daw ng mga botante, yung kanilang binoto. Nakalimutan na nila kaya hindi nag-match doon sa voters receipt. Anong masasabi mo doon? Declare. Tulad na ng sinabi ko mga kababayan, this is a protest vote. So kung bumoto ka sa mga kandidato ni President Duterte, alam mo yan na ito yung mga kandidato ni Digong. Ito yung 10 kandidato ni Digong ni Inday Sara. Tapos nasingitan ng mga dilaw o ng isang mangga. Yeah. Hindi yan nakalimutan. Hindi talaga nagtugma
ang nandun sa balutan na at yung nasa resibo niya. At itong kay George Garcia, very flimsy excuse. Flimsy excuse. Wala, Yeah. wala yan sa logic. Hindi ka panipaniwala yung explanation ni George Garcia. Yun na nga mga kababayan, tulad nga sinabi ni Ate Claire kagabi, hindi kami nagkulang sa inyo ng paalaala. Ang sabi ko nga, tingnan nyo, ang sabi ni George Garcia, nakalimutan ninyo ang binoto ninyo. Ano bang sabi ko sa inyo? Magdala kayo ng kodigo, di ba? Kaya nakalusot yung wakwak na yan. Yung mga wakwak yan, sila Lisa Marcos, si George Garcia, they belong to the same feather. Kaya nakalusot yung kanyang illogical na, insensical na na sagot. Kasi wala kayong hawak na kodigo. Si Marcos nga, si Bangag nga. Hawak na kodigo. Si Bangag sa sinabi ko. Tingnan nyo, may report dyan. May report dyan, yung kahapon, bumoto si Bangag sa kanyang presinto at yung si Wakwak Lisa sa kabila palang school. So, pagkatapos na bumoto ni Marcos, hindi pa siya bumoto, pinakita niya sa mga reporter na, meron nga akong listahan. Meron siyang listahan. Siyempre, kilala naman ako ni Marcos Jr., ni Bangag. So, ang nasa isip niya, parang naman si Glenda, dapat talaga may listahan. So, maglilista ako. Yun ang nasa isip ni Bangag, mga kababayan. Maglilista ako dahil ikukumpara ko ang aking listahan sa balota dahil dadayain ni George Garcia dahil utos ni Lisa Marcos. Yun. So, at actually, maraming sumunod sa atin, Attorney Glenn, no, na nagbitbit talaga sila ng kanilang mga listahan. Pero may mga instances na nagrereklamo sila doon sa BEI, 'di ba, doon sa mga officers doon sa school. Yung iba parang wala na kaming magawa eh. Parang hindi ini-entertain. May mga ganong reports na hindi ini-entertain yung kanilang complaint. Hindi So pwede. may mga ganong instances. Of election inspectors niyan. So next time, mga kababayan, tandaan niyo ha, ulitin ko na naman, kahit si Marcos nagdala ng kodigo ayon sa suggestion ko. Sumunod siya dahil alam niya na dadayain ng kanyang asawa ang halalan at wala siya magagawa. At least may maikukumpara siya kung yung resibo niya hindi tugma. At sasabihin niya kay Lisa, see, you are very effective in cheating the people. Yeah. So, yeah, I know, right? talaga kayo ng pag sinabi ng teacher, yung pala hindi ko to nasabi sa inyo, pag sinabi ng teacher na wala na kaming magagawa, gamitin nyo yung pangalan ko, sabihin nyo, ang turo sa amin ni Atty. Glenn yung iparecord dyan sa minutes of voting. Yun din ang sinabi ko Sinabi natin naman. yan, I think. Sinabi natin Pero yan. hindi ng gusto, pag hindi tugma, magpa-record kayo, ipalagay nyo sa minutes of voting. Kaya nga merong minutes of voting para yung mga abogado makikita yung ebidensya, may trace kung anong nangyari doon. Kasi hindi naman pwedeng sabihin natin na sabi ni Pulano, sabi ni Pedro, sabi ni ganito. You look at the minutes of voting. So dapat nandun yung kanyang complaint. At huwag kayong pumayag na sabihin ng teacher na wala kami magagawa. Wala kang magagawa sa makina. May magagawa kapag record sa minutes of voting. At kung hindi mo gagawin yan, suhan kita ng election offense. Yeah. Pero ang go ahead. Sige, ikaw muna. Yeah, pero ang matindi dito nga, nakita natin, di ba yung sinend ko sa iyo na article na kung saan kahapon dyan sa inyo, like 2 a.m., mayroon silang sinend na dobling, di ba, double votes, dobling na mag-report. Di ba, like 15,000, from the duplicate, 15,000, 15,000 from the 50,000 precinct, di ba? Yes, diba? 15,000 precincts. At sinasabi nila glitch daw to o error. So around 2 a.m., madaling araw talaga nangyayari ito, di ba? Yung mga duplicated votes na yon. Ang question nga dito, Attorney Glenn, hindi ba yan sa system na kapag nagdoble ka ng send, may mag-a-alert? Parang katulad sa, sa pag-links sa mga Word documents na pag na-save mo na, na-save mo na to. Actually, tama ka. Na-save mo na to. Bakit? Na-save mo na o na-send mo na, right? Are you going to send it again? Di ba? Yes. Tatanungin ka. Dapat merong ganun. So, bago ko sagutin yan, tapusin ko lang yung election offense. Kasi may experience ako dito. Okay. Etong watcher bata,
makinig kayo mga kababayan ha. Ang Watcher bata. Pero, the good thing is, sinabayan siya sa kanya, sumabay yung nanay niya kasi nga bata. So, pinalalayan siya ng nanay niya. So, nakuha nila yung election return para kay Christine Takahashi. So, sa Lapu-Lapu City, election return. Dumating naman yung abogado ng kalaban. Dumating yung abogado ng kalaban. Pilit niyang binabawi yung election return na hindi para sa kanila. Para sa kandidato na si Christine Takahashi yun. Hindi yun para sa ibang kandidato. Mayroon silang sarili na wala siguro. So ito, nagbabanta ang abogado. Pag hindi mo binigay yan, papupuksan ko itong ballot box. Oh, ang ballot box, yun na, tapos na na-impake na, nasilyo na, maayos na. Ready for transport back sa munisipyo. Nagtataka yung abogado, pag hindi mo binigay sa akin yung election return ninyo, ito pabubuksan ko to. E di tumawa, naghanap ng abogado yung nanay. So hanggang umabot akin. So sabi ko, tinawagan ko sa nanay, sabi ko sa nanay na, Nay, kaninong election return yan? Sabi niya, para sa poll watcher po ninyo, kay Christine Takahashi. Sa inyo ba talaga yan? Sabi niya, oo, inalalayan ko lang yung anak ko. Sabi ko, sige, huwag mong ibigay dyan sa abogado. Sabi niya, attorney, bubuksan daw niya yung yung ballot box. Pipilitin niya. Edi sinabi ko, sabihin mo na abogado mo si Glenn Chong. Sabi ko, ano? Sabi ni Glenn Chong, hindi raw ibibigay namin ang election return copy namin. Tapos pag binuksan mo raw yung ballot box, kakasuhan ka niya ng election offense for ballot tampering and for tampering of the ballots and ballot box. Ayun. Umatras. So, yun din mga kapaturo ko sa inyo. Kapag next time nang maghalalan tayo at ayaw i-record ng BEI, sabihin nyo, ang turo sa amin ni Glenn Chong ay ilista ninyo dyan sa minutes of voting ang aming reklamo. Kasi kung hindi, kakasuhan kayo ng election offense. Obligasyon ng ating mga guro yan. And for the teachers, kung naman, the most part of our teachers would want to comply. Pero, siguro dahil mainit ka ang panahon, so overworked na rin sila. Alas 5 pa sila, alas 4 pa sila na nagsimula. Record it. So, anyway, tapos na tayo dyan dito. Tayo sa plus 5 million votes. Plus 5 million votes, yes. Na sinasabi, yun nga, na-duplicate lang. At yun nga, ito ay... Na-duplicated daw yung resulta sa 15,001 precincts. Di ba? Ito yun, di ba? Affected precincts, 15,001. Impact candidates. Impacted, na-impacto ni Lisa Marcos. Na-impacto si Senator Bongo daw nabawasan ng 5 million. Oh, ito yun, impacted. Binawasan siya as an adjustment. Nadagdagan siya because of the substitute. I mean, of the duplicated yung yun. So, binawas yun. Tapos binawa. Oh, yeah. Right. Wala talagang eleksyon na walang dagdag at walang bawas. Di ba? Ito talagang komisyon o eleksyon. Tarantado talaga. Lahat ng tao dyan, maliban sa rank and file, puro tarantado. Hala, iniinsulto ko na talaga kayo, George. Pati yung mga kasama mo muna komisyon, kailangan kayo tarantado. Public yan, ha? Napaka-tarantado talaga ninyo. Aabot tayo dyan, ha? Babalikan ko yan, yung pagkatarantado. Impacted candidates. Ito yung mga kandidato, mga kababayan, na na-impacto ni Lisa Marcos. 39,280. Ilang kandidato ang tumakbo? Ilang kandidato ba ang tumakbo? 18,000 positions, basta 39,000. Positions affected. Single winner races. Ibig sabihin, governor, mayor. 7,600. Yung positions affected 1,400 plus. So maraming mayor or governor, congressman, governor, mayor, party list. Single winner races yan. 1,100 plus ang na-impacto ni Lisa Marcos. Adjusted candidate rankings. So in-adjust yung ranking ng mga kandidato, 7,600. 7,600. Aling naman kaya declare itong report na to sa ano ba itong report na to? Dombo Radyo. So, mga kandidatong naapektuhan dyan is around what? 39,280. Tama yan yung report niya. Impacto ni Lisa Marcos. Wakwak nga sa impacto Nasa impacto itong mga kandidato na to. Declare, mga kababayan,
Unang-una, ito ang gusto kong iparating sa inyo. Diba ang sabi ninyo, Comelec, nag-source code review kayo? Ha? Ni-review ninyo ang source code. This is part of the entire ecosystem. The automated election ecosystem. Akala ko ba ni-review ninyo ang source code bago tayo nag-compilation? Natandaan nyo ate kayo, nag-mention ako about compilation. That is converting the human readable instruction called the source code. Source code is the human readable instruction. Input equals in close in parenthesis E. O, ganyan. So mag-i-input ka dyan. O. So that's human readable. Kasi nababasa natin. You need to convert that into binary language, yung series of ones and zeros. So ang process niyan is compilation. So ang labas niyan is trusted build. Okay? Source code, compilation, ito yung process na gagawin mo tong human readable instructions into machine readable instruction. Ang labas ay trusted build. So, yan. Nangako ang Comelec na ayon sa batas ay ni-review ninyo that it is working. At si technical evaluation committee nag-certify that the system is running properly, accurately, and reliably. Bakit kaya nagdoble ang resulta? So, anong ibig sabihin nun, mga kababayan? Nagsabi ang Comelec, si George Garcia, na-review itong source code bago kinumpile, bago naging trusted build, bago in-implement. Nag-certify ang technical working group ng DOST. It is ready, it is running properly, accurately, reliably. Tapos ang resulta, nagdagdag ng 5.2 million votes, affecting 15,001 precincts. Anong ibig sabihin nun, mga kababayan? Hindi ni-review ang buong source code. Hindi properly working accurately and it's not properly working, running, and it is not accurate. So, hindi totoo yung source code review. Hindi totoo yung certification ng technical working group. Yun lang ang ibig sabihin nun. That's one na katarantaduhan ng Comelec dito ngayon. And this did not happen only today. It happened also in 2010. That's a long time ago. Pero, sa inyong kaalaman, Ate Claire, hindi ito nangyari ngayon lang. Nangyari na to sa Smartmatic. This is Miro. Kaya nga ang sabi ko sa inyo, mga kababayan, whether it is Smartmatic or it is Miro, it is one and the same animal. It is one and the same system. It is one and the same process, automation process. They follow the same protocol. Yun pa rin yun. Kung dadayain mo, garbage in, garbage out. So, in 2010, ano nangyari? Canvassing din tulad nito ngayon. To give you a perspective, to give you a sense of history. 2010, nandun pa ako sa loob ng congressman pa ako noon. Kasi my term ended June 30, 2010. So nag-canvassing kami towards the end of May. So nag-canvassing na kami. Presidential canvassing yun, di ba? 2010, yeah. Ang total number of registered voters in the Philippines was 51 million something. Okay? During the time. Nasa website yan ng Comelec, ha? Nasa website ng Comelec. Total number of registered voter, 51 million plus. Nung nag-canvassing ang Comelec sa central server nila, ang lumabas, total number of registered voter, 102 million. Na times 2. Ang 51 million naging 102 million. Sa Comelec server yan. Ang total number of registered voter naging 102 million. So nadagdagan ng 51 million ang registered voter na times 2. Nung magbukas ang canvassing system sa Kongreso, pagtingin ni Senator Juan Ponce Enrile, the total number of registered voter was 153 million na times 3. No? Hindi ito ngayon lang nangyari na rin ito noong 2010 pa. So, Smartmatic yun, ito Miro ngayon. So, anong ibig sabihin yan? So, nagduble, it is possible, nagduble dahil
they were attempting to, or dinalaw. Kaya na doble. Pero brother, yun nga, naniniwala ka ba na duplicate yung pag-forward ng video? Kasi, ng result? Kasi di ba sabi nga natin, kung may duplication, dapat magtatanong yung machine na, napadala mo na to, do you want to proceed to send this result again? So naniniwala ka ba na yun talaga yung kanilang dahilan na na-duplicate, or ito ay another form of pangdaraya? No, I don't think na kinaligtaan nila yan. It was purposely done. Why? Why? Bakit ko sinabi na hindi pwedeng kaligtaan yung duplication? Hindi pwedeng makaligtaan yung duplication. Bakit? This is an election where numbers must be definite and specific. You cannot allow for a duplication or a reduction. Di ba? Hindi pwedeng mangyari na mag-reduce yung bababa yung numero ng na-publish na boto or bababa dahil na-duplicate. That is a no-no. That is unacceptable because we are talking of confidence in the results of the elections. Confidence yan. Trust of the people yan eh. Tapos ngayon pakikita mo, nagdoble yung boto. Sino ba maniniwala sa election system mo? Both Smartmatic and Miro in this case now. So hindi ako naniniwala na nakaligtaan to. This is purposely done. Kasi walang kumpanya in its right mind, ha? Walang kumpanya in its right mind will sell an automated election system na may possibility na magdoble yung resulta. May possibility na mabawasan yung boto na na-publish na. Di ba? Wala. Nobody. No self-respecting company will ever allow their system to be prostituted like that unless the purpose is to cheat. Attorney Glenn, ma-inject ko lang, kasi kanina nag-post ako, sabi ko, na naginip ako talaga na may COMELEC na nagsabi na sa akin na itong daw si Attorney Vic ay binawasan ng 5 million. Since we're talking about 5 million, ay yung panaginip ko na inutusan daw ni Lisa Tanaso ng Bangag Administration ng COMELEC na bawasan si Attorney Vic Rodriguez ng 5 million, pwede ko bang sabihin with your explanation na maaring totoo yung panaginip ko na sinabi sa akin ng COMELEC personality dito sa duplication of votes? What is your thought about it? Normally, hindi naman ako naniniwala sa panaginip. Mga kababayan. Yeah, I know. Ako naniniwala sa panaginip kasi it's a product of our mind. Pero there is one panaginip na I make an exception. Mga kababayan, very forthright about this. I'll be honest about you. Hindi ako naniniwala sa mga panaginip. Pero merong isang panaginip na pinapaniwalaan ko dahil alam kong totoo. Kapag nanaginip ka na binawasan ka ng boto ng COMELEC, totoo yan. Totoo yan. Especially given the circumstances na ang pinag-usapan natin ay si Attorney Vic Rodriguez. So, nakalap ni Lisa Tanaso ni Bruja. So if that's the case, with yun yung pinag-usapan natin, tinitignan ko ma-interrupt lang kita, Attorney Glenn. So sa ngayon, ito yung current, si Attorney Vic Rodriguez has 8,237,899 votes. So since pinaniniwalaan mo yung panaginip ko dahil nga, we're talking about pandaraya sa election, so let's say, for example, kung totoo yung panaginip ko at idagdag natin yung 5 million votes, okay, ay 5 million na based on my panaginip na ninakaw nila o binawas nila, dinagdag sa iba, so magkakaroon ng plus 13,237,000 si Attorney Vic Rodriguez. Then ang mangyayari, tignan natin ngayon yung boto nitong number 12. So kung magbe-base tayo doon sa panaginip ko, pasok si Attorney Vic, malalaglag si Amy. Yes, right? Malalaglag si Miss Mangga. Sino? Si Miss Mangga. Si Mangga. Yeah. So ngayon, since 13 million, kung totoong binawasan siya, papasok si Attorney Vic dito sa it's either 10 or 11, right? Number 10. Si number 11 magiging 12. Si number 12, si Marcos,